Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na magdadala sa atin ng salita ng Panginoon. So muli natin pag-aralan ang banal na kasulatan at patuloy nating alamin yung mga bagay-bagay pa na tungkol sa pagparito ng ating Panginoon. So episode 61 na po tayo mga kapatid. At meron po tayong series na pinag-uusapan. Ito po yung pangalawang pagdating ng Panginoon. So, napag-usapan natin last meeting, ang pagparito ng Panginoon ay upang ilantad yung mga hayag na lihim ng mga layunin natin. At pagdating niya, ilalantad niya yung mga ito. At nakita natin, ang Panginoon ay sinasabihan tayo, huwag muna tayong humatol sa panahong ito sapagkat siya ang hahatol at sa paghatol niya ano man ang ginawa natin, ano man ang motibo natin, ay ilalantad niya 'yan. So, isang malaking kahihiyan ang mangyayari sa mga taong, hindi tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon at lalo hindi tapat ang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. So, episode 61 na po tayo mga kapatid at dagdagan pa natin. Ano pa ba yung layunin ng Panginoon ng kanyang pagparito? At isa sa magandang balita na nakita natin sa pagparito ng Panginoon ayon sa aklat ni Juan sa John 14:3, ang pagparito niya ay pagsasama niya sa atin o para bang susunduin niya tayo. Kasi sabi rito sa John 14:3, sabi rito, kapag naroon na ako, paghahanda ko kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. So, kausap ng Panginoon dito yung mga alagad niya. At ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay aakyat siya sa langit upang ipaghanda ng silid ang mga taong o ang mga alagad na kanyang babalikan. Kaya nga sa panahon natin ngayon, 'pag sinabing alagad o tayo ito yung mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga bago siya humayo, bago siya umakyat sa langit, sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, humayo kayo't gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa. So therefore, yung mga alagad na tinutukoy dito, hindi lamang yung 12, kundi yung mga taong magiging alagad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol. Kaya nga sa atin, tayo ay naging impluwensyahan tayo ng teaching ng ating mga apostles kasi sa kanila naman talaga iniwan ng Panginoon yung mga aral na dapat nating matutunan at yung ating mga natutunan ngayon kung bakit tayo naging Kristiyano, ito'y sa pamamaraan ng turo ng banal na kasulatan na isinulat ng mga apostol. Kaya sa atin, isang magandang balita yung may pag-asa pala tayong makarating sa buhay na walang hanggan o maisama ng Panginoon doon sa kanyang kinaroroonan at magiging palagian nga, sabi niya, dapat pala tayo ay maging alagad ng ating Panginoon. Mahalaga yung sinabi niya rito at tayo ay magiging kasama niya ng palagian. So ang reason kung bakit babalik siya kapag natapos na niya tayong ipaghanda, ibig sabihin pag natapos na yung sabi nga rito sa verse 3, kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. So, yung paghahanda ng Panginoon na matitirhan ng mga alagad ng ating Panginoon. So, pag naipaghanda na raw siya ay muling babalik dito at isasama yung mga taong babalikan niya. Kaya nga sa atin, kung tayo naniniwala sa ating Panginoon at tayo ay naging alagad ng Panginoon, so tayo po yung babalikan niya at tayo rin yung isasama niya sa kanyang kaharian o sa kanyang kinaroroonan. At ito nga yung katibayan na ang Panginoon ay may kapangyarihang
maghusga sa atin, may kapangyarihang magligtas sa atin, at may kapangyarihang magsama sa kinaroroonan niya. So, saan ba siya nakatira? Saan ba siya naroroon? Kung mapapansin natin, ang Panginoon nung siya'y umakyat sa langit ay umupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin nasa kanyang tirahan, do'n sa kanyang kaharian sa langit, yung tinatawag na, heavenly kingdom. Yung ito yung, ito yung langit na kanyang kinaroroonan. Kaya nga sa atin, maraming tao ang gusto sa langit at maraming tao ang naghahangad na makarating dito. Subalit kung hindi tayo magiging alagad ng ating Panginoon, kahit gustuhin natin na makarating tayo sa langit na pupuntahan, walang magsasama sa atin kapag hindi tayo nanampalataya sa Panginoon. Parang simple lang na sitwasyon. Halimbawa, ako ay may anak na pumapasok sa school, and then yung anak ko pagpunta rito sa bahay ko ay, may mga kasamang, kaeskuwela. So, yung mga kaeskuwela ng anak ko pagpasok dito, para na ring, ang galaw nila para na ring katulad nung galaw nung anak ko. Para bang meron silang, pase sa loob ng aking tahanan, eh, kahit hindi mo na questionin sila na dahil kasama sila ng anak mo, walang, magsisita sa kanila dito sa tahanan ko. Pero yung mga bata na basta lang pupunta rito kahit kaeskuwela nung anak ko, and then hindi kasama ang anak ko sa pagpasok dito sa bahay, o hindi ko kilala dahil hindi siya kasama ng anak ko, so posibleng hindi siya makapasok sa bahay ko kasi tatanungin ko sila, "Sino kayo? At, anong pakay niyo rito?" Parang gano'n yung mangyayari. Pero kung kasama nila anak ko sa pagpasok dito sa bahay, puwedeng wala ng tanong-tanong na gano'n at makapapasok talaga sila sa tahanan ko. So, parang ganito, kung gusto nating sa langit manirahan pagdating ng takdang panahon, so sabi nung anak, ah, susunduin niya tayo para isama doon sa kanyang kinaroroonan o tinitirhan. So, sa palagay nga natin kaya lahat tayo ay susunduin ng ating Panginoon o yun lamang naging mga alagad ng ating Panginoon? Kaya sa atin kung tayo ay hindi pa natin ginagawang Panginoon ang ating Panginoon, hindi tayo puwedeng alagad ng ating Panginoon. Kaya nga, kung magkakaroon ng relationship ang isang tao at ang ating Panginoon, let's say, para bang isang, servant and Lord situation. Kilala ka ng Lord mo as a servant, kilala mo ang iyong Panginoon, kilala ka rin niya. Kaya nga sa atin ay mahalaga yung kilala natin ang ating Panginoon upang sa pagbalik niya ay tiyak na isama niya na tayo do'n sa kanyang kinaroroonan. Ito po yung isang magandang balita. Kaya nga sa atin, kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoon at mananampalataya tayo, posible niya tayong maging alagad. At kapag naging alagad niya tayo, ang pangako niya, babalikan niya tayo upang isama tayo sa kanyang kinaroroonan. Kaya nga ang pagparito ng Panginoon, totoo yan at meron siyang gagawin. So, ganito rin ang sinasabi sa 1 Thessalonians chapter, 4 verse 13 hanggang 18. So, babasahin ko po. Sabi rito, "Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya." So, take note yung word na bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig sa Kanya. So, titingnan natin itong area na ito, kung ang Panginoon ay nabuhay at siya ay,
palatandaan ng muling pagkabuhay natin at tayo'y nananalig na siya'y muling binuhay ng Diyos, ang sabi ay, isasama niya tayo sa Kanya. So, ibig sabihin, mangyayari ito sa pagparito ng Panginoon. Kaya nga sa verse 15 sabi rito, "Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo." Sabi rito, pagparito ng Panginoon, tayong mga nabubuhay ay hindi mauuna sa mga nangamatay na. So, pagparito ng Panginoon, ang ang sitwasyon ay may dadatnan siyang mga buhay na na sa pagparito niya. Ibig sabihin, merong merong senaryo dito na pagparito niya kasi hindi natin alam. At sa panahon na yon, ang mga tao ay mga buhay pa rin ang iba at ang iba ay nangamatay na. Pero kung titingnan natin dito, ang pinag-uusapan dito yung mga taong nananalig sa Panginoon, daratnan din sila ng Panginoon na buhay. Pero merong daratnan din ang Panginoon na mga nananampalataya sa Kanya na patay na. Kaya sabi rito, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Ano ibig sabihin nito? Sa verse 16 kasi, sabi rito, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna niya ang mga namatay na nananalig sa Kanya. So, kung titingnan natin dito, sa pagbaba ng Panginoon, unang gagawin ng Panginoon, bubuhayin niya muna yung mga nangamatay na nananampalataya sa Kanya. So, kung titingnan natin, ang purpose nung uunahin niya yung mga nananampalataya kasi merong matinding kapighatian at yung Great White Throne Judgment na mangyayari. Ito yung Great Tribulation, ito yung Rapture. Makikita natin sa Book of Revelation. Kung titingnan natin, ang mga mananampalataya, ito yung aagawin muna. Sabi nga rito, ay isasama sa alapaap at yung maiiwan dito sa lupa, ito yung makakaranas ng hatol ng ating Panginoon. Kaya nga sabi rito, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay, ay titipunin niya sa ulap at sa ulap at isasama nga sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. So para bang ang senaryo sa pagparito raw ng Panginoon, yung pangalawang pagdating niya, bubuhayin niya yung mga nangamatay na may pananampalataya. Kaya nga yung mga naghihintay sa kabilang buhay, sa muling pagbabalik ng Panginoon, magkakaroon ng muling pagkabuhay sila para salubungin ang ating Panginoon. At pag nangyayari yon, sabi, pag dumating ang Panginoon na sa pangalawang pagkakataon, tayong mga buhay ay titipunin din. So, ibig sabihin, alin ba itong mga buhay na sinasabi ng Panginoon na dadatnan niya na isasama sa alapaap? Ito po yung kanyang church, yung kanyang iglesia. Ito po yung mga taong nananampalataya sa kanya. Kaya nga mahalaga yung alam natin yung mangyayari sa pagparito ng Panginoon. Makapansin natin yung nabuhay mula sa mga patay na nananalig sa Panginoon at saka yung daratnan niyang mga buhay ay pagsasamahin niya sa alapaap upang salubungin sa papawirin ang ating Panginoon. So, ito yung isang maraming nagtatalo rito kasi ibig sabihin ang Panginoon nung nasa papawirin, hindi pa siya tumatapak sa sanlibutan muli. Kaya nga wala pa yung paghahari niya sa loob ng 1,000 taon. So, posible po at yun po ang nakasulat dito. Kasi nga ang magiging mangyayari, 'pag dumating yung Great Tribulation, yung mga nananampalataya sa Panginoon na buhay at saka yung mga nangamatay na binuhay,
wala na dito sa ibabaw ng lupa para, makaranas ng matinding kapighatian kasi merong 7 years na Great Tribulation at yung sa sobrang hirap ng daranasin ng mga maiiwan, so mahihirapan ng maligtas yung mga tao at ang maganda rito sa ating Panginoon, yung mga mananampalataya palibhasa wala na dito sa sanlibutan at nasabi nga nasa alapaap sila, nasa papawirin, ay hindi makakaranas nung matinding kapighatian. So, ibig sabihin pala ng rapture o yung pagdagit doon sa mga taong nananampalataya para iiwas ng Panginoon doon sa Great Tribulation na mangyayari. Kung titingnan natin ang event kasi, una yung rapture o yung pag-agaw, yung pagsalubong sa ating Panginoon habang nasa alapaap ang Panginoon kaysa doon sa matinding kapighatian. At pagkatapos noon, yung 7 years, merong 1,000 years na maghahari ang Diyos sa lupa. Wala na, kabilanggo na yung dyablo nito. Ibig sabihin, wala na yung presensya ng dyablo at nalupig na niya. At yung 1,000 taon na yon, wala ng kasalanan. Ibig sabihin, kasama ng mga hinirang ng Diyos ang ating Panginoon na bababa sa lupa para maghari ng 1,000 taon. Ang paghaharian niya rito ay ang mga taong makaliligtas doon sa Great Tribulation. Ewan ko ba kung may maliligtas pa doon. Pero maliwanag naman ang sinabi doon sa verse 20. Kaya nga yung mga ah, pagdating ng Panginoon para bang ang hirap para bang 'pag naiwan ka kasi halimbawa hindi po tayo naisama sa alapaap. Ang sabi kasi rito sa Revelation 20, basahin ko lang. Ang sabi rito, sa verse, umpisahan ko sa verse 4, kasi ang ano rito umpisahan ko sa verse 1. Sabi, pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangin na walang hanggan, ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon, siya rin ang diablo at satanas at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito yung panahon na wala na yung paghahari ng diablo kasi nakakulong at inihagis ito ng anghel sa bangin na walang hanggan ang lalim, saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi na siya makalabas at makapandaya sa bansa hanggang matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Makikita, nakikita ko ang mga nakakita ako ng mga trono na ang nakaluklok doon ay binigyan ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito at tumanggap man ng anumang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito yung mga Kristiyano na pinersecute ang makakasama ng ating Panginoon after ng 1,000 taon. At ang sabi nga rito, sabi sa verse 5, ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Bubuhayin ng iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. So, ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, ang unang bubuhayin na unang binuhay dito yung mga nananampalataya. Sa pangalawang pagkabuhay ng mga patay, ang bubuhayin dito yung mga naiwan. Kung titingnan natin, kung merong binuhay sa unang pagkakataon, ito yung mga, sabi kanina, ito yung mga nananalig sa Kanya. At sa pangalawang pagkabuhay, ito yung mga naiwan. Ito yung pangalawang pagkabuhay. Sabi sa verse 6, mapalad at pinagpalang lubos ang makakasama sa unang
pagkabuhay. Ang mga masasama ang um, mapalad at pinagpalang lubos ang makasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So nakikita natin, partikular doon sa ang unang binuhay dito ay yung mga taong nananalig talaga sa ating Panginoon. Kaya nga sa pagparito ng Panginoon, tulad ng binabasa natin, ang sabi, titipunin muna niya yung unang mga namatay. At mapalad yung mga unang nangamatay na yun, hindi sila makararanas ng pangalawang kamatayan. Kaya nga, yung pangalawang kamatayan, ito yung judgment day. Ito yung kaparusahan na eh. Sabi nga rito, walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Kaya nga, sa pagbabalik ng Panginoon, hindi naman lahat bubuhayin sa una eh. Ang una lang bubuhayin ay yung mga taong nanampalataya ng mga nangamatay. At yung mga buhay pa na daratnan ng Panginoon, ito rin yung isasama niya sa alapaap para hindi sila makaranas ng matinding paghihirap. Kasi pagdating ng pagkatapos kasi ng 1,000 taon, sabi rito pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas, lalabas siya upang dayain ng mga bansa buong sanlibutan, ang Gog at ang Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikitigma. Ito yung Battle of Armageddon, laban ng masama at mabuti. Kasing dami ng buhangin sa tabing dagat ang hukbong ito. Kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinirang ng Diyos. Ito ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. At ang diablong nang dahil sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy na supre na pinagtapunan din ng halimaw at mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw-gabi magpakailanman. So, yun po yung mangyayari. Kaya nga sa atin mga kapatid, palalayain muli ang diablo sa pagkakulong. Parang ito na yung final battle na tinatawag. At ang sabi, tutupukin sila ng apoy. Kaya nga tayo mga kapatid, kung tayo hindi aware do sa mangyayari, ang mga buhay man, ang sabi nga, kahit ikaw ay namatay, pero bubuhayin kang muli, sabi ng Panginoon, hindi para isama sa alapaap kung tayo ay hindi nakasama sa buhay na sa unang pagkabuhay. Ang magiging kalagayan natin, ang sabi, parurusahan yung mga hindi nakasama sa unang pagkabuhay. Kaya nga doon sa John 5, sinabi rito verse 27, binigyan din niya ng kapangyarihang siya ng humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag niyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y lalabas muli sa kanilang kinalilibingan. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, ngunit ang masama ay parurusahan. So, lahat mabubuhay, pero merong unang binuhay at merong pangalawang pagkabuhay. Kaya yung unang mga binuhay, ang sabi, mapalad sila. Totoong sila'y pinagpala kasi hindi sila makararanas ng pangalawang kamatayan. Ito yung kamatayan sa impyerno na ito. Kaya nga tayo, kung tayo ay nagsisikap na maging alagad ng Panginoon, gawin natin yung buong katapatan sa pagiging alagad ng ating Panginoon. At higit sa lahat, itong mga maiiwan, kung sakaling ikaw ay hindi pananampalataya, pag ikaw ay binuhay ng Panginoon, daranas tayo ng matinding kaparusahan kung ikaw ay kasama sa pangalawang pagkabuhay. Kaya ngayon sa pangalawang pagkabuhay, ito yung haharap na sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya nga parang nakakatakot ang senaryo, di ba? Namatay ka na nga, then dahil hindi ka gumawa ng mabuti, so ano ba yung mabuting gawa?
ang mabuting gawa dito yung nagkaroon ka ng kaligtasan, hindi yung magaling ka sa kaanumang bagay, hindi yung tumulong ka lang. So, ang naging mabuting ginawa mo rito sa sanlibutan, yung ikaw ay nakapanalig sa Panginoon at, nakilala mo ang Diyos at sumunod ka sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So, yun po yung mabuting tinutukoy dito. Kaya nga kung tayo merong mga mabuting ginagawa, alin kaya yung gawa na yon ang makakapagligtas sa iyo sa kaparusahan ng Diyos. Kaya nga sa atin kung meron tayong tinutukoy na mabuti rito, yung naligtas tayo. Kasi merong kaligtasan na pong ibinigay ang Panginoon sa sanlibutan para sa ating mga makasalanan. Ang problema lang natin 'pag hindi natin in-acknowledge na tayo makasalanan, parang hindi mo rin kailangan yung pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay makakarinig ng mabuting balita at maniniwala tayo sa salita ng ating Panginoon, tayong lahat na mananampalataya ay makararanas din ng kamatayan, pero itong kamatayang pisikal lang. At sa pagdating ng Panginoon na sabi niya, bubuhayin niya ang lahat, ang mabuti ay titipunin niya sa alapaap at para bigyan ng buhay na walang hanggan. Ngunit yung masama, ang sabi, bubuhayin din, pero parurusahan. Kaya nga kung bago tayo dumating sa point na maparusahan, kung buhay pa tayo ngayon, lalo higit tayong mga nakikinig, siguro mas mahalaga na sikapin natin maging alagad tayo ng Panginoon. Ang proseso ng pagiging alagad ng Panginoon ay napag-usapan na natin. Gawin lang natin yung mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon tulad ng manampalataya, magsisi, pahayag at lalo higit yung pagbautismo para tayo maituring na alagad ng ating Panginoon. At once na tayo inabot ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na buhay pa, hindi na tayo makararanas ng ng kamatayang pisikal. Babaguhin niya na tayo. Bibigyan niya na tayo ng panibagong katawan. Ito yung katawang hindi nabubulok, hindi namamatay. Kasi ang kahuli-hulihan niyang pasusukuin, ang sabi sa 1 Corinthians, itong mga kamatayan eh. Sabi sa 1 Corinthians kasi, verse 15, sabi rito sa verse 24, darating ang wakas pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, kapamahalaan at kapangyarihan at ibinigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusan niyang mapasuko ang kanyang kaaway. At ang kahuli-hulihang kanyang kaaway na pasusukuin ay ang kamatayan. So pagdating ng Panginoon, tapos na ang kaharian. So yung sa pangalawang pagrito ng Panginoon. So napasuko na niya yung kanyang mga kaaway at lalo higit yung kamatayan. Kaya sa pagdating niya, mangyayari na yung parehas everlasting. Everlasting life at everlasting punishment. Kasi pag nasa hell ka, ang sabi do sa Diablo at sa kanyang mga alagad, sabi rito, sila'y paghihirapan araw-gabi magpakailanman. Ibig sabihin, walang katapusang paghihirap kasi tapos na yung kamatayan. Buhay ay para bang papatayin ka araw-araw, araw-gabi, magpakailanman, pero hindi ka naman mamamatay kasi wala na pong kamatayan eh. Kaya mahirap yung kalalagayan ng isang hindi magiging alagad ng ating Panginoon. Kaya nga sa tulad namin, buong sikap namin ipinahayag yung mabuting balita para maging alagad tayong lahat ng ating Panginoon. Matamo natin yung kaligtasan, maging bahagi tayo ng iisang katawan ng Panginoon at higit sa lahat, magkaroon tayo ng muling pagkabuhay kasama ng ating Panginoon. Kaya nga 'pag hindi po natin pinansin ang ebanghelyo ng ating Panginoon at hindi natin isinama yung palatuntunan ng Diyos sa buhay natin, minsan umaasa tayo na tayo ay babalikan ng Panginoon para isama sa kanyang tirahan. Ngunit ang isasama lang pala niya, mga kapatid, ay itong mga taong nanampalataya sa kanya. Kaya nga sa pagbabalik niya, mga kapatid, ay dapat maging handa tayo. Nakikita natin na halos parang papalapit na ang kanyang muling pagbabalik kasi po yung mga sign na nakikita natin, lalo higit yung nakasulat sa aklat ng Mateo sa may chapter 24, halos na nangyayari na pong lahat.
at sa kanyang pagbabalik ay para bang bibigyan natin ng pagkakataon na yung mga tao na hindi pa nakakarinig tungkol sa kanyang pagparito, lalo higit ang pagparito kasi ng Panginoon dahil sabi nga nila, sabi ng banal na kasulatan parang magnanakaw. Ang sabi nga, darating si Jesus, siya ay tiyak na babalik. Sigurado, kaya nga tayo mga nakikinig ng salita ng Panginoon, maniwala tayo sa kanyang mga sinulat. At darating siya na walang nakakaalam, kaya dapat maging handa lagi tayo sa kanyang pagbabalik. So meron pong second coming of Christ at ito'y good news sa mga taong nananalig sa kanya. Ito po yung iniintay nating pagkakataon. Bad news naman po ito sa mga taong hindi nananampalataya sa kanya. So mga kapatid, hanggang dito na lang muna tayo. So susunod na pag-aralan natin sa kanyang pagbabalik. So parehas eternal place yung pupuntahan ng kanyang hahatulan. So pag-aralan din natin yung impyerno o ang langit. So sa susunod na episode, pag-usapan po natin yung destination ng bawat isa sa atin. So muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoon at ang kapurihan ay sa Panginoon lamang. God bless po sa ating lahat sa susunod na ating pagkikita.